Minsan po ba na nafi-feel po natin na parang nag-iisa na lang tayo? Yung hindi po naintindihan ng mga mahal po natin sa buhay, yung mga, kinakaharap po natin at parang wala ng pag-asa. Alam niyo po, ang Panginoon ay nangako 'no, na sinabi niya hindi niya tayo iiwan. 'Yan, "I will never leave you nor forsake you." Ang sabi po dito sa Hebrews 13:5, ang, binabanggit po dito, "Mamuhay kayo na walang kasakiman. Masiyahan kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi niya, kailanman ay hindi kita iiwan ni pababayaan man." 'No, ang ganda pong binabanggit dito ang pangako po ng presensya ng ating Panginoong Diyos ay, nagsisiguro po ito na tayo ay kailanman hindi nag-iisa, hindi tayo pababayaan at hindi malayo 'no, ang pag-abot sa atin ng ating Panginoon, ano man ang ating pong mga sitwasyon na kinakaharap. Ang bawat tao po kasi dumarating sa mga sandaling, nakakaramdam po tayo ng, pag-iisa. Yung pagpanaw ng mahal sa buhay, minsan tayo ay tinanggihan o kaya ay, nasaktan 'no, yung panahon ng, walang walang katiyakan 'no. Pero dito po sa Hebrews 13:5 ay nagbibigay po siya isang pangako 'no, ng lakas, ng, pagtahimik 'no. Dahil ang sabi niya, "Kailanman hindi kita iiwan ni pababayaan man." Alam niyo po, ito rin ang, naging pangako ng ating Panginoon na sinabi kay Joshua na hindi niya siya iiwan. Gano'n din po tayo ngayon. Yan din ang pangako ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating Panginoong Kristo na namatay para sa bawat isa sa atin. Isang pangakong hindi po maluluma dahil ito po ay personal at hindi po ito nasisira dahil siya po ang nangako. Kaya wag po tayong mag-alala 'no, sa, hinaharap po natin. Ang magiging problema lang, kung makalimutan po natin kung papaano tayo inakay ng ating Panginoon. Yan po ang sabi ni Ellen White. Kaya nga lagi nating, balik-tanawin kung ano yung mga nangyari sa nakaraan dahil makikita po natin kung papaano tayo ginabayan ng ating Panginoon. Kaya naman magtiwala tayo sa ating Panginoon dahil ang sabi niya, "Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan." Kaya nga tingnan po natin muli mga kaibigan 'no, yung ating pong text sa English 'no. Ito kasi ang minsan tayo ay, gusto natin ang sauluhin yung English 'no. Medyo yung Tagalog ay siyempre ayan, okey na rin yun, pero maganda rin yung sa English. Sabi po sa Hebrews 13:5 ng English, "Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have, for he had said, I will never leave thee nor forsake thee." Now, meron po tayong limang puntos dito po sa teksto po na ito na gagamitin po natin yung acronym na NEVER. Ibig sabihin, never tayong iiwanan ng ating Panginoon. Never, N-E-V-E-R, yan. Okay? Yung letter N, near in every situation. No? Lagi po tayong malapit sa ating Panginoon sa lahat po ng sitwasyon, pagkakataon. Letter E, eternal in His faithfulness. Walang hanggan po ang kanyang katapatan sa atin. Yan. Ang ating Panginoon nangako, ito ay magpasawalang hanggan. Ang sabi, yung letter V, victorious through His presence. Tayo po ay magtatagumpay kapag kasama natin ang ating Panginoon. Letter E, empower us to be content. Binibigyan po tayo ng kapangyarihan ng ating Panginoon para tayo po ay maging kontento. Minsan kasi parang, ah, tama yung sinabi, the grass on the other side is greener 'no, lagi natin gusto puntahan yung kabila, ay hindi tayo nakokontento. Pero sabi natin Panginoon, kailangan ay makontento tayo. And letter R, rest in His unfailing promise. Kaya nga meron tayong kapahingahan kapag tayo ay humawak dun sa pangako ng ating Panginoon. So tingnan po natin yung pinakauna doon sa ating pong acronym na NEVER 'no, na hindi tayo iiwanan ng ating Panginoon, near in every situation. Alam niyo ang ating Panginoon po talaga hindi po siya umaalis. Ay sabi niya,
I will never leave thee. No, hindi po tayo iiwanan ng ating Panginoon. Ang presensya ng Diyos ay hindi po panapanahon. No? Kasama po natin siya sa bawat yugto ng ating pong buhay. Ito man ay tagumpay o ito man ay kabiguan, tayo man ay natutuwa o tayo man ay umiiyak o lumuluha, kasama natin ang ating Panginoon. Alam niyo, yung presensya ng Diyos ay hindi po nakabatay sa pakiramdam po natin, kundi nakabatay dun sa kanyang salita. Sinabi niya, no? Pero kung feel mo na parang hindi naman niya tayo kasama o wala naman siya, ibig sabihin wala po ba siya? Hindi. Sinabi niya, I will never leave you, no? So hindi po natin pwedeng pagbasihan yung pakiramdam. Ang ating panghawakan yung salita ng Diyos, no? Kahit po pakiramdam na natin malayo, no, malapit pa rin po siya. Ang sabi po sa Psalm 46:1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble, no? Ang ating Panginoong Diyos, siya po ang kanlungan at ang ating lakas. Siya po ay handang saklolo sa mga kabagabagan. Kaya alam niyo po, ang feeling kasi minsan, feeling mo lang 'yan, 'no. May mga time na ganyan 'no, sa mga mag-asawa 'no. Ang feeling ng babae ay hindi siya mahal, pero ang sabi naman nung lalaki, "Mahal kita." 'No, pinapakita naman niya. Pero pagka, nag-iisip ng hindi maganda yung babae, talagang sasabihin niya hindi siya mahal nung lalaki. Gano'n din po tayo. Kapag na-feel po natin na parang malayo ang ating Panginoon, huminto po tayo dahil sinabi niya, "Mahal kita, I will never leave you nor forsake you." No? Kaya 'wag po nating pagbasihan, especially sa presensya natin Panginoon, yung ating nararamdaman dahil maaring mali ang nararamdaman mo. Okay? Sa Matthew 28:20, ito yung sabi, "Lo, I am with you always, even unto the end of the world." No? Laging nandiyan kasama tayong palagi ng ating Panginoon hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Magsisinungaling ba ang ating Panginoon? No, hindi po siya magsisinungaling. Siya po ay totoo. Sabi po sa Gospel Workers, the presence of God is the sacred life of and power. No? Yung presensya daw ng ating Panginoon, siya po ang sikreto ng buhay at kapangyarihan. Kaya kung kayo'y nanghihina, tumawag tayo sa ating Panginoon, no? Huwag po nating sukatin ang presensya ng ating Panginoong Diyos batay sa emosyon natin dahil nagbabago-bago yung emosyon natin, no? Yung ano, iniisip natin tahimik siya, pero siya po ay nasa tabi po natin o gumagawa, gumagabay at nagpapalakas, no? Maalala niyo po siguro yung awit na Footprints in the Sand, no? Ang sabi ng kwento habang naglalakad, no? Silang dalawa at ang ating Panginoong Diyos, no? Tumingin palikod, sa likod yung lalaki at sinabi niya, "Ay, kasama ko ang ating Panginoon." Nakita niya yung footprints. Tapos may mga time na lumungin ulit siya at napansin niya bakit kaya doon sa saddest and lowest time of his life ay isa lang yung set of footprints. Sabi niya, "Panginoon, bakit? Kung kailan ako ay, naghihina, ako ay, namomroblema, ay pinapabayaan mo lang ako mag-isa, 'no?" Oo, sabi natin, "Panginoon, hindi kita pinabayaan." Yung isang set of footprints na nag-iisa lang na yon, set of footprints ko yun dahil I am carrying you, 'no? Tingnan niyo po, napakaganda nung illustration na yun. Ang sunod po yung letter E, eternal in His faithfulness, okay? Walang hanggan sa kanyang katapatan. I will never leave thee. No? Talagang ito ay sinabi ng ating Panginoon at ito po ay magkakatotoo dahil pangako ito ng Diyos. No? Hindi po ito pansamantala. Ito po ang panghabang buhay. Ang tao po ay maaaring umaalis, ang mga sitwasyon ay maaaring nagbabago, pero ang pagiging tapat ng ating Panginoong Diyos ay hindi po ito magwawakas. Hindi po ito nakabatay sa ating pong kagalingan o sa ating pong mga nagawa o sa ating mga prenamis. Ito po ay nakabatay doon sa karakter mismo ng ating Panginoon na hindi po ito magbabago. Sabi po sa Lamentations 3:22 to 23,
Dakila ang iyong katapatan, no? Ang mercy daw ng ating Panginoon, biyaya ng ating Panginoon ay talagang nandiyan. Dakila ang katapatan ng ating Panginoon. Ang sabi po sa Malakay 3:6, "For I am the Lord, I change not." Ako ang Panginoon, hindi po ako nagbabago. So ibig sabihin, yung pangako niya, sinabi niya, "I will never leave you nor forsake you." Ito po ay totoo, hindi po ito mababago. Hindi katulad sa atin, may mga time tayo po ay nagpa-promise, no? Hmm, especially sa asawa po natin, minsan sa mga anak po natin, nagpa-promise tayo pero, "Ay sayang nakalimutan ko." Mga ganyan. Hindi po nagkakatotoo yung mga promise, 'no? Sa atin ay promises are made to be broken, pero sa ating Panginoon, 'pag siya po ay nag-promise, hindi po ito masisira, kundi ito ay magkatotoo dahil ito ay sinasabi ng ating Panginoon. Sabi po sa Christ Object Lesson, He is faithful that promise, all His words are sure. No? Tapat ang nangako, lahat ng kanyang sinabi ay tiyak. Kaya kapag tayo po, no, sa buhay po natin, minsan nabibigo po tayo, manatili po tayo na nakaangkla, no, sa hindi nagbabagong salita ng ating Panginoong Diyos. Hindi lang po siya kasama minsan, no? Siya po ay kasama natin magpakailanman. Kaya humawak tayo sa kamay ng ating Panginoon. At sunod po doon sa ating acronym na NEVER, victorious through His presence. Alam nyo, tayo po ay magtatagumpay dahil sa presensya ng ating Panginoon. No? Ni pababayaan man. No? Yung word na pabayaan po dyan ay nangangahulugan na hindi po tayo iiwan, no, sa gitna ng labanan. Ngunit ang ating Panginoon ay nandyan, hindi po tatalikod. Hindi tayo pababayaan. Alam nyo, minsan, no, sa mga friends po natin, minsan hindi po natin sila ah, ano eh, ma-expect na laging nandyan. Sa mga friends po natin, maaaring pagka malakas tayo, masaya tayo, wow, nandyan. Pero maalala nyo siguro yung nangyari doon sa prodigal son, no? Di ba kinuha niya yung pera niya, yung mana niya doon sa kanyang tatay, umalis siya, pumunta sa malayong lugar at doon kanyang winaldas yung kanyang pera, no? Marami siyang naging kaibigan nung marami pa siyang pera. Pero nung nawala na yung pera niya, wala na rin siyang kaibigan. No? Pero ang ating Panginoon hindi po ganyan. Tayo po ay nagiging malakas, tayo po ay makakalaban dahil kasama natin ang ating Panginoon, ang presensya ng ating Panginoon Diyos. Ang Diyos po ay kasama rin ni Daniel nung nasa siya sa yungib ng mga leon, no? At kasama rin siya tatlong Hebreo, si Shadrach, Meshach at Abednego nung nandun po sila sa hurno ng apoy. Kaya nga, He will never leave us nor forsake us. Sa Deuteronomy 31:6, ay po dito, "Be strong and of good courage, for the Lord thy God, He it is that doth go with thee." Kaya nga, huwag tayong daw matakot sapagkat ang ating Panginoong Diyos, siya ang kasama natin. Alam nyo minsan, nagdududa tayo o kaya tayo po ay nagwo-worry. Ang sabi po sa psychology, almost 95% daw nung worry natin ay hindi nangyayari. Yan po pala ang totoo. Parang nag-worry ka pero wala namang hindi magandang nangyari o wala namang disgrasya, sayang yung worry dahil nauubos yung energy nyo pag kayo ay nagwo-worry. Hindi kayo makakain at saka nagiging balisa kayo, hindi kayo makatulog. Minsan ang nangyari, nagkakasakit kayo pag nagwo-worry kayo. Tapos mamukat-mukat mo, wala naman pala, hindi naman pala totoo yung worry po natin. Kaya wag po daw tayong mag-worry, no? Dahil kasama natin ating Panginoon. Sabi sa Romans 8:31, "If God be for us, who can be against us?" No? Kung ang Diyos ang ating kakampi, sino ang magiging kalaban po natin? Wala. Dahil tayo ay nasa ating Panginoong Diyos. Siya ang makapangyarihang Diyos na mag-iingat sa bawat isa sa atin.
Sabi sa Sons of Daughters na libro, page 158, those who stand under the blood-stained banner of Prince Emmanuel are never abandoned to the enemy's power. No? Kapag tayo daw po ay nakatayo sa ilalim ng dugo ng bandila ng prinsipe na si Emmanuel, ay hindi po kailanman iiwanan tayo ng makapangyarihang Diyos, no? Para sumailalim sa kaaway. Kaya wag po nating ilagay yung sarili natin sa pagdududa bagkus tayo ay magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Maaring mawalan tayo ng lakas, pero hindi po mawawala ng ating pong tagapagligtas. Kapag kasama po natin ang Diyos, walang pagkatalo. No? Ito po ay patuloy na we will always be winners sa ating pong buhay. At ang sunod po, doon sa pang-apat na puntos, doon sa ating acronym na NEVER, no? Letter E, empower us to be content. Doon po sa text sinabi, let your conversations be without covetousness and be content with such things as you have. No? Mamuhay daw tayo na walang kasakiman at maging masaya at kontento sa buhay. Alam niyo po, itinuturo ng teksto po na ito na ang tunay na kasiyahan ay hindi po nanggagaling sa pag-aari natin, kundi sa presensya po ng ating Panginoong Diyos. No? Minsan kapag ka tayo ay, siyempre marami tayong savings, no? Parang peaceful tayo kasi may savings po tayo. Pero hindi po yan eh. No? Hindi po sa naipon po natin o sa pera natin sa bangko o security natin dito sa mundo ang pinanggagalingan ng lakas ng loob po natin. Ito po ay nanggagaling lamang sa kalakasan, sa pagmamahal, sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi po kailanman na magkakaroon ng higit na mas masayang puso ang mga tao na hindi nakakilala sa ating Panginoon. Kundi tayo man, maging mahirap man ang buhay po natin, maraming mga pagsubok, tayo pa rin ay nakatayong matatag at tayo magiging masaya dahil kasama natin ang ating Panginoon. Sabi po sa Philippians 4:11-13, I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. I can do all things through Christ. No? Sa lahat daw po ng pagkakataon, sa lahat ng mga bagay-bagay sa paligid po natin, matuto tayo na maging kontento at masaya. No? Sa mga mangyayari dahil ang ating Panginoon ang siyang magpapasaya sa atin. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi sa Psalm 16:11, in thy presence is fullness of joy. Sa presensya ng ating Panginoong Diyos, no, merong kasiyahan. Kaya tayo po ay maging kontento. No? Sa Counsels of Health, sa page 29, sabi ni Ellen White, contentment in Christ is health to the soul. Discontent is a disease that dries the bones. So, ang kasiyahan daw no, kay Kristo kapag tayo na kontento ay kalusugan po sa ating pong mga katawan at sa ating kaluluwa. No? Ang pagkadismaya ay sakit po ng pagpapahina. Lalong-lalo na pag hindi na tayo kontento sa mga nangyayari. Kaya huwag po tayong tumingin sa kung ano ang mayroon ang iba. Ang tingnan po natin kung sino ang kasama po natin. Kapag ang ating Panginoong Diyos ang bahagi ng buhay natin, sapat po ang ating pong buhay. Dahil siya no, ang tanging kailangan lang natin sa ating pong buhay. At huwag po natin tingnan yung iba. Alam nyo, dito sa mundo, dahil nandito pa ang kaaway, sinasabi niya na hindi ka magiging masaya. Alam niyo po ba, yung tatlong temptation ni Satan kay Eve ay ganun din ang temptation po natin. Okay? Yung sinabi na talaga bang sinabi ng ating Panginoong Diyos, no? Parang sinasabi niya na ang Panginoong Diyos hindi talaga siya totoo na nagsasalita, no? Ang sabi po niya ay sinabi bang hindi ka pwedeng kumain. Actually, baliktad yung sinabi ng kaaway. Ang sabi ng Panginoong Diyos, maaring kumain ka ng lahat ng bunga ng punong kahoy dito, pero wag lang isa.
Ang sabi ng kaaway, hindi ka puwede kumain ng bunga ng punong kahoy dito, isa lang ang puwede mong parang parang binaliktad po, 'no? At gano'n din ang nangyayari sa atin. Temptation din kay sa ating Panginoong Hesus, 'no? Temptation na yuyuko, 'no, doon kay Satanas, temptation ng pagkain, 'no, temptation ng material na bagay. Yan din ang ating pong temptation ngayon. Marami ang nahuhulog, 'no, tayo po ay nahuhulog sa, material na bagay na ang sinasabi ng kaaway, "Kapag hindi ka 'pag wala kang ganitong material na bagay, hindi ka magiging masaya." Tayo naman ay naniniwala, hindi po pala yun. Ito po pala ay kasinungalingan. So tingnan po natin yung pinakahuli, letter R, rest in His unfailing promise, 'no? Merong kapahingahan sa hindi nabibigong pangako ng ating Panginoon Diyos. Sabi, "I will never leave thee nor forsake thee." 'No? Yan ang pangako ng ating Panginoon, hindi tayo iiwanan. Ito po ay hindi lang ito option o suggestion, 'no, kundi ito po ay pangako mismo ng ating Panginoong Diyos. Ang kailanman binabanggit po dito ay, hindi lang tayo malakas minsan, hindi tayo malakas sa lahat ng pagkakataon. Makakapagpahinga tayo sapagkat nandiyan ang presensya ng ating Panginoon Diyos. Nakabatay ang pangako ng ating Panginoon, 'no, sa kanyang kalakasan at merong proteksyon sa bawat isa. Sabi po sa Joshua 1:9, "Be strong and be of good courage, for the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest." 'No, maging malakas daw po tayo at walang takot dahil ang ating Panginoon ay kasama po natin. Yan po ang napakaimportante na lagi po nating pagtuunan ng pansin. Sabi ba sa Isaiah 41:10, "Fear thou not, for I am with thee. I will strengthen thee, yea, I will help thee." Sa ibang version, "Yea, I will uphold thee with my righteous right hand." No? Huwag po daw tayong matakot dahil kasama natin ang ating Panginoong Diyos na siya ang magpapalakas sa bawat isa sa atin. Alam niyo po kapag tayo po ay dumarating minsan sa dulo ng PC po natin, 'no? Ito po ang nangyayari kasi. Actually, dapat hindi tayo dadako do'n sa dulo ng PC. Kailangan ay lagi nating kasama ng ating Panginoon para hindi natatapos, hindi nauubos yung PC, 'no? Minsan gano'n ang nangyayari, "Teka sandali lang Panginoon, kaya ko pa 'to, sige kaya ko pa 'to. 'Pag hindi ko na kaya, ikaw na bahala." Hindi po gano'n. Hindi po dapat nating iiwanan ng ating Panginoon dahil simulat sa pool, 'no, hanggang sa process dapat kasama natin ang ating Panginoon. Hindi po natin sasabihin, "Panginoon, standby ka lang diyan, I can do this." 'No, hindi po. Kailangan laging kasama ang ating Panginoon sa ating pong mga desisyon, sa ating pakikipag-usap, sa ating pong pakikitungo sa ating pong kapwa, sa ating pong lahat ng pagsasalita, pag-iisip, dapat kasama ang ating Panginoon. Dahil kapag kasama natin ang ating Panginoon, wala po yung word na ano, naubos 'no, yung naubos na yung ating patience. 'Yan, hindi po 'yan mauubos kapag kasama natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, yung kapag tayo ay nasa ating Panginoon, meron tayong kapahingahan 'no, dahil nakokontrol niya ang ating pong buhay at dahil siya ang magbibigay ng kalakasan. Kapag tayo po ay nagtitiwala sa ating Panginoon Diyos, hindi po niya tayo kailanman bibitawan. Kaya naman, dito po sa pangako sa Hebrews 13:5, ito po ay simple, no? Sabi niya, "Kailanman ay hindi kita iiwan ni pababayaan." Marami tayong maaaring, mangyari na makadanas tayo ng pag-iisa na feeling po natin, pero hindi po tayo talaga nag-iisa. Maaaring dadaan tayo sa mga unos, 'no, pero hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Maaaring madapa po tayo, pero hindi po tayo bibitiwan ng ating Panginoon. Tandaan po natin yung acronym NEVER, 'no? Never will I leave you, and near in every situation. Malapit ang ating Panginoong Diyos sa bawat sitwasyon. Letter E, eternal in His faithfulness. Walang hanggan po ang katapatan ng ating Panginoong Diyos, 'no?
Letter B, victorious through His presence. Oh, magiging matagumpay tayo sa magitan po ng presensya ng ating Panginoon. Letter E, empower us to be content. Magiging kontento tayo dahil ang ating Panginoon ang nagbibigay ng kalakasan sa atin. At tayo po ay magkakaroon ng pahinga, no? Dahil sa kanyang di nagbabagong pangako. Alam niyo po, isang batang lalaki ang nagsabi, no? Siya po ay naglalakad sa isang madilim na lugar. Sabi niya, hindi ako natatakot. No? Tinanong siya, bakit hindi ka natatakot? Eh kasi hawak-hawak ko yung kamay ng tatay ko. Ganyan din po tayo. No? Eh, hindi po natin kailangan matakot sa bukas o kung ano man ang hinaharap po natin. Sapagkat ang kamay ng ating Panginoong Diyos ay hawak-hawak natin at kasama natin ang ating Panginoon. Na sinasabi niya sa atin, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, ano man ang unos, ano man ang problema, ay hindi ako magkukulang. Lagi akong nandyan. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal Diyos na nasa mga langit. Muli po kaming nagpapasalamat sa biyaya at pagpapala na patuloy niyong binibigay sa bawat isa. Amin pong muling tinatalaga ang aming pong mga sarili sa inyo. Kayo po, Panginoon, ang siyang nagbibigay buhay sa amin, nagbibigay ng kapayapaan, nagbibigay ng kalakasan. Kaya kami po ay humahawak sa inyong pangako na hindi niyo kami iiwan, hindi niyo kami pababayaan. Because kayo ang makakasama namin sa bawat yugto ng aming pong buhay. Yung presensya ninyo ang siyang magpapalakas sa amin. Kami po ay muling nagtatalaga ng aming pong mga sarili sa inyo. Samahan po kaming palagi. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.